Hi guys, good morning guys. Welcome to my channel. Mga brother, mga tol, mga kabayan, ang gagawin kong video ay magbibigay lang po ako ng impormasyon. Mga impormasyon na natutunan ko naman sa mga aking mga experience at mga nakaranasan. Ito po i-share ko lang sa inyo tong video ito. Ito po yung nangyari sa akin dahil ako po ay gumagawa ng mga video. Ako po ay bukas, open sa mga pakikipagkaibigan. So, ang katuwiran ko, gusto ko ang kaibigan ko dumadami. Nadadagdagan ang mga kaibigan ko, hindi nababawasan. Yun nga lang, siyempre, kung minsan, may mga kaibigan tayo o nagpe-friend request katulad ng sa Facebook na ina-accept ko na meron palang hindi magandang layunin. Kaya nga ito isinishare ko sa inyo itong video ito dahil yung Facebook ko ay nahack po. Hinak po at ginagamit ang pangalan ko sa panghihingi ng pera sa pamamagitan ng GCash at nag-o-offer po ng mga loan. At pag ikaw naman po ay nanghagad na mag-loan, hihingian ka naman po ng pera para i-process yung loan o yung perang inuutang mo. Wag po kayo maniwala doon, hindi po totoo yun, hindi po ako yun. So, ang aking Facebook ay nahack po. Nahack po sa may Dasmariñas, Cavite na ang gamit ay iPhone 8. Ang pangalan po ay Jenaline. Opo. Ipapakita ko po sa inyo kung sino siya at kung ano siya, kung anong gawain niya. Sa hirap ng buhay kasi natin, kung ano-ano na po naiisip ng mga tao. Nakakapangloko, gumagawa ng hindi maganda, hindi parehas, hindi magtrabaho ng tama at maayos. At mamuhay ng hindi nang gagamit ng ibang tao at gumagamit ng ibang pangalan. Kaya nga mga brother, mga tol, maging maingat po tayo sa ating mga pakikipagkaibigan, lalo na gamit ang social media, ang Facebook. Dahil sa ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, ginagamit na rin po ang social media, ang Facebook, kasama ginagamit ang cellphone, ang tablet, ang laptop, sa isang kwarto, sa isang lugar, ang gamit ay internet upang makapanloko lang ng ibang tao. Hindi magtrabaho, kundi manghingi ng pera. Hindi po maganda yon. At the same time, yung Facebook ko ay totaling nawala na. Sinira ng tuluyan. Dahil wala nga po siyang napala. Dahil yung mga kaibigan ko, hindi naman naniniwalang ako ay ganon, na ako nga ay nanghihingi ng pera o nangungutang. Dahil sa mga taong nakakilala sa akin, hindi naman kasi ako basta-basta magmi-message lang. Mas gusto ko yung personal kong kinakausap o nagsasalita ako. Sasabihin ko kung ano yung gusto ko. Hindi ako magmi-message lang na bigyan mo ko ng GCash, padalhan mo ko ng GCash, may babayaran lang akong GCash. Hindi ko po gawain yun. At saka dito sa Malta, wala pong GCash dito. Opo. Kaya yung mga manloloko dyan, yung mga gumagamit ng Facebook, ng pangalan na hindi naman kanya at gagamitin sa panloloko, mahiya naman kayo. Unang-una, hindi nyo muna inaral. Asan ba yung tao na to? Asan ba yung lugar na ito? Oo nga po. Kaya kayo ay nahuhuli. Masyado kayong nagmamadali na magkaroon ng pera sa maling pamamaraan. Huwag kayong ganyan, hindi po maganda yan. Opo. Yung social media, yung Facebook, yung cellphone, yung laptop, yung tablet, ginagamit po yan sa mabuti. Sabi nga nila, yung cellphone, ang internet, ay nagpapalapit ng magkalayong sitwasyon. At nagpapalayo naman, kahit na magkalapit kayo ay magkakalayo naman kayo dahil puro cellphone na lang ang gamit. Halos di na kayo nag-uusap. Pero
Ang paalaala ko lang sa inyo, wag naman yung gamitin sa mali, sa hindi tamang gawain, sa panghihingi ng pera na hindi kayo nagtatrabaho. Mga brother, mga tol, mga kabayan, kung ano-ano nga ang naranasan kong experience dito. Nung nakaaraang linggo, ito idadagdag ko na lang din po, total nabanggit ko na sa inyo na nahack yung Facebook ko. Nung nakaraang linggo dito sa Malta, bumili ako ng pagkain sa Asian Foods Store. Ang nabili ko pong pagkain ay more than 2 years expire na. Opo. Grabe. Inaamin ko naman na ako rin naman ay may pagkukulang. Sabi ko nga hindi rin kasi ako nag-check. Pero ang hindi ko lang matanggap, mahigit isang araw. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, hindi lang 3 araw. Mahigit 2 taong expire yung pagkain nabili ko sa Asian Foods dito sa Malta. Malaki ang tiwala ko rito sa Malta kaya dito ako namili. At saka at the same time, sa pupuntahan ko, wala naman pong Asian Foods doon. Kaya dito na po ako namili at dala-dala ko sa lugar kung saan ako pumunta at kung saan ko dinala. Dahil nga may flight na ako, hindi ko nga na-check. Isipin nyo, imagine, bumili ako ng Mr. Gulaman sa Asian Foods dito sa Malta, dito sa may Hamrun. Hindi ko na-check dahil may flight na ako kinagabihan. Pagdating sa lugar na kung saan ako pumunta, dahil nga yun nga po ay ihahanda para sa isang binyagan kasama yun sa mga listahan dahil nga mga bata. Mabuti nga na-check namin bago lutuin at ipamigay sa mga bata. Kung hindi, baka ako pa nasisi, baka nalason yung mga yun. Kasi mahigit 2 taon, bumili ako ng Mr. Gulaman nung August 12, 2024 sa oras na 11:31 ng umaga. At yung expiration date, alam nyo kung ano pong nakita ko? Yung nakita namin, May 8, 2022. Mahigit 2 taong expire. Grabe. Opo. Pagkain po yan. Yung preservatives niyan, chemical. Pag sumobra yan sa timing o sa panahon kung kailan dapat sila gamitin, magiging lason yan. Hindi man natin sa ngayon mararamdaman, susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon. Unti-unti nang nalalason yung katawan natin kasi yan, ipapasok sa bibig natin, kakainin natin, papasok sa loob ng katawan natin, sasalain ng ating atay. So, yung atay natin, siya yung sumasala ng pagkain natin sa loob ng katawan. Siya rin ang unang tatamaan ng lason. Alam niyo po ba, kapag nanghina ang atay natin, manghihina na rin ang buong katawan natin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, maging maingat po. Hindi lang sa social media, pati rin po sa pamimili ng mga pagkain. Nung bumalik ako rito sa Malta, pumunta ako sa police station, magpapagawa ako ng police report. Dahil nga nakabili ako ng mahigit 2 taong expire na pagkain dito sa Asian Food Store dito sa Malta. Pero ang sabi sa akin sa Food and Drugs dito sa Main Street sa Baleta, kaya pumunta rin po ako doon. Pagkatapos doon, bumalik ako sa tindahan. Ang sabi ko doon sa tindahan, sa nagtitinda, kinausap ko na maayos. Sabi ko, hindi ako magagalit sa iyo. Gusto ko lang tong sabihin sa iyo na nakabili ako ng expire na pagkain dito sa tindahan nyo. Hindi ako manghihingi ng malaking halaga o magre-request, irereklamo kayo na ipasara. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na dito sa tindahan nyo, nakabili ako ng expire na pagkain na higit 2 taon ng expire. Sabi niya sa akin, papalitan na lang daw niya yung binili kong expire na pagkain. O kaya, irerefund ko yung pera. Sabi ko, yung kasing pagkain na ibibigay mo sa akin, yung ipapalit, mauubos din yan. Yung perang ibibigay mo sa akin, mauubos din yan. Pero sabi ko sa kanya, gagawa ko ng informasyon sa experience na naranasan ko. Sabi ko, kailangan kong malaman ito ng mga ibang tao. Kasi pagkain po yan. Ingatan po natin yung ating sarili.
Dahil ang sarili natin, ang puhunan natin, yung kalusugan natin. Yung pera, mauubos. Ang pagkain, mauubos. Ang kalusugan ay kalusugan. Kaya nga sabi ko dun sa nagtitinda ng mga paninda sa Asian Foods, gagawa lang ako ng informasyon at isi-share ko. Kasi nag-aalala rin ako dahil ang mga customer niya ay puro Pilipino po. Ang sabi nga sa akin ng nagtitinda, kapag may expire na pagkain na nakuha ng customer o nakita, ibinibigay na lang daw po nila. Eh di wow, salamat naman sa'yo, napakabuti ng loob mo. Hindi mo naisip na ang pagkain binibigay mo ay expire na. Yun namang binibigyan, minsan natutuwa. Hindi niya alam na unti-unti niya nang nilalason yung sarili niya. Akala niya nakatipid na siya. Hindi po ganon. Mali po yun. Yung expire na pagkain, dapat itinatapo na yan. Hindi na yan ibinebenta. So, pag nakita ng customer, ipamimigay mo. Abay, ang bait mo. Pero mali po yun. Para kang nakahanap ng taong magtatapo ng paninda mo na expire. Opo. At kung makakalusot naman, di nakabenta ka pa. 'Di ba? Malaking panluloko yan. Kumbaga, nagpapalusot ka ng paninda mong expire. Mali po yun. Kaya mga brother, mga tol, maging handa po, i-check po yung expiration date bago bilhin, bago bayaran at kunin. Lalo na kung pagkain, kasi hindi nga po yan katulad ng sinelas, sapatos o damit na isusuot sa panglabas na pangatawan. Ang pagkain po ay pinapasok sa bibig at ipapasok natin sa katawan. Kaya ingatan po natin ang ating kalusugan, ang ating katawan, dahil yan nga po ang puhunan natin. Marami pa tayong dapat tulungan, marami pang umaasa sa atin. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Mag-ingat po, laging mag-iingat sa social media, sa pakikipagkaibigan, at maging maingat sa pamimili ng produkto, lalo na dito sa Malta. Although may pagkakamali rin ako, hindi ako nag-check, inaamin ko naman. Pero sabi ko nga sa nagtitinda, hindi rin sila nag-check, kaya nangyari yun. At saka yung mga nagdi-deliver, hindi rin sila nag-check. O kaya intentional talaga. Kung makakalusot, makakalusot. Kung hindi, hindi. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya hanggang dito na lang po muna. Gagawa pa po ako ng maraming video para sa mga video magbibigay ng impormasyon at aral sa inyo. Maraming salamat po sa panunood at sa pakikinig. Ingatan po natin ang ating kalusugan. God bless us po sa ating lahat. Thank you po.